Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Aso na daig pa ang alarm clock para gisingin ng kanyang amo, kinaaliwan ng netizens. Fur baby na may mixed emotions tuwing ikikiss ng kanyang fur parents. Viral, resident animal volunteer group sa Pasig nanawagan ng tulong para mahanap ang siyam na pusa na nawawala sa kanilang komunidad. Footnote ng isang AI application, hindi sinasadyang naisama ng prayer leader sa dasal na ipinagenerate ito. PWD, kinuryente at binugbog sa loob ng bus sa EDSA. DOTR, umalma. Mag-ina sa Brazil, nagtayo ng bahay na yari sa 8,000 recycled glass bottles. At sa ating trending showbiz balita, 7 BTS members kumpleto na sa pagtatapos ni Suga sa military service. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, pasakit araw-araw lalo na sa may mga trabaho at estudyante ay ang pagising ng maaga na kung minsan ay hindi na tinatablan ng alarm clock. Pero paano na lang kung ang inyong mismong tagagising ay ang inyong fur baby? Viral kasi online ang isang fur baby na niyuyugyug pa umano ang kanyang amo para na ayon sa uploader, ikaw na lang ang mahihiyang hindi magising. Ang nakakaliw na love gesture na yan ni Pochi, panoorin sa report ni James Galange. Ika nga nila, gising-gising din at baka pumanaw. Pero para sa ASPI na tampok sa viral video, ay gising-gising din at mahiya ka naman. Yan ang pabilong hirit ng uploader na ito sa kanyang fur baby na si Pochi na daig paan niya umanong isang alarm clock kung manggising sa umaga. Paano ba naman kasi ang love gesture ni Pochi para manggising ay may kasama pang pagyugyog. Ito ang kanyang araw-araw na morning view bago magsimula ang kanyang araw dahil sa kahol at ibyong pa lang ni Pochi ay ikaw na lang raw anyang mahihiyang hindi magising. Samantala, kumpara kay fur parent ay instant tagagising ang hatid ni Pochi, good vibes naman ang dala nito para sa mga netizen. Ayon sa isang netizen, parang anyay nagagalit si Pochi dahil sa tagal nga naman daw kasing magising ni Mommy. Habang may ilan naman na nag-raise ng concern para kay Pochi dahil baka raw ay nagugutom na ito. Samantala, curious naman para sa netizen na si Hosh na para bang paano nga naman daw nalalaman ng fur baby ang saktong oras para manggising, bagay na nararanasan din daw niya. Humakot ng naturong video na mahigit 1.5 million views na may mahigit 266,000 likes at higit 1,200 comments sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, may favoritism? Kinaaliwan ng netizens ang fur baby na ito dahil sa kanyang tila mixed emotions sa tuwing hahalikan nito ng kanyang fur parents. Ang aso kasi, approved sa kiss ni mommy. Ngunit kapag kay daddy, tila parang ayaw nito at nagagalit. Ang cute na tagpong yan tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Kiss mommy, kiss mommy. Oh, good. Good naman yan, good girl. Oh, kiss daddy, kiss daddy. Kiss daddy. Viral sa TikTok ang video ng isang fur baby na ito kung saan tila may favoritism ito sa kung sino ang gusto nitong humalik at lumambing sa kanya. Sa caption ng uploader at fur parent na si Princess, approved daw ang kiss mula kay Mommy pero kapag kay daddy na niya, tila ayaw at nagagalit ito. Ayon kay Princess, nag-iinarte daw itong fur baby nila na si Mochi dahil sa pangaasar ng kaniyang daddy. Ang netizens naaliw sa tagpong ito at ka-cuteness ni Mochi.
Sa ilang comments, tila relate din sila sa tampu-tampuhan ni Mochi at tila favoritism tulad ng kanilang fur babies tuwing inaasara. Pabirong hirit ng netizen na ito, tila naging motor umano itong si Mochi nang si daddy na niya ang kikis sa kanya. Pero sabi pa ng ilan, tampo lang naman daw ito at proven naman talaga na malambing ang mga aspin tulad nga nito ni Mochi na sinang-ayunan naman ni Princess. Sa isang video pa na ito, makikita ang dahilan kung bakit tila nagtatampo itong si Mochi at ayaw magpahalik. Ang akala raw kasi ni Mochi ay inaagawan siya ng pagkain ng kanyang fur dad, kaya ito naaasara. Ay, bakit? Kinain ni Daddy. Dito aliw din ang netizens dahil umano sa tila pagkanta at pagbirit ng high notes nitong si Mochi. Ang posted videos na ito ni Princess mayroon na ngayong higit tig 1 milyong views at 100,000 plus reactions sa TikTok. Talaga nga namang hashtag good vibes ang hatid sa atin ng ating mga fur babies, lalo kung tayo ay may pinagdadaanan, ay palagi silang nandyan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, higit 1 linggo nang nawawala ang 9 na resident cats sa Satori Residences sa Pasig City. Pinaghahanap naman ng volunteer group na nangangalaga sa mga pusa ang mga nawawalang hayop at nangihingi ng paliwanag mula sa management ng condominium sa totoong kinahinatnan ng mga pusa. Hindi pa daw kasi ito nangyari noon, kaya nakababahala ito para sa kanila. Narito ang report ni Rose Babiera. Magdadalawang linggo na ang nakakalipas simula nang huling makita ang 9 na community cat na naninirahan sa loob ng isang residential condominium sa Pasig City. Nagsimulang mag-post ang Cats of Satori Club, ang animal volunteer group na nangangalaga sa mga pusa sa Satori Residences, sa kanilang Facebook page ika-11 ng Hunyo upang ipanawagan ang 9 na pusa na bigla na lang nawala. Ayon sa grupo, bagamat po pwedeng nagtatago at naghahanap lamang ito ng masisilungan dahil sa pag-ulan, hindi pa kailanman nawala lampas 24 oras ang mga pusa. At kung umalis man, kadalasan ay bumabalik din ito agad tuwing oras na ng kanilang pagkain. Sa post, makikita ang mga litrato nila Pearl, Ginger, Lucy, Bella, Albus, Hershey, Atlas, FC at Luna, kasama ang ilan pang paglalarawan sa mga ito. Matapos ang ilang araw ng paghahanap at pagkabigo ng volunteer group, mas pinaigting pa ng Cats of Satori Club ang panawagan online. Sa kanilang mga sumunod na post, humihingi na ang grupo ng paliwanag ukol sa totoong kinahinatnan ng mga pusa mula sa namamahala sa condominium. Anila bukas sila sa pakikipagtalastasan sa management at hangad nila ang transparency ukol sa pagdedesisyon ng pamunuan kaugnay ng mga issue sa mga pusa. Paliwanag nito wala silang sinisisi pero nais nilang mabigyan ng hustisya ang mga pusa. Naglabas naman ang Property Management Office o PMO ng pahayag at dito itinanggi na may kinalaman ng pamunuan sa pagkawala ng mga pusa. Ngunit hindi pa rin malinaw para sa Cats of Satori Club ang mga pangyayari, kaya patuloy pa rin sila sa pagre-request ng CCTV footage sa nasabing opisina para ma-review ito. Naninindigan ang grupo bilang mga residente ng condominium na karapatan nilang malaman ang katotohanan sa lugar na kanilang tinitirhan. Sa ngayon, hindi pa rin nahanap ang 9 na pusa. Pero buo naman ang suporta at paniniwala ng grupo sa mga pulis na kasalukuyang iniimbestigahan ang issue. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, bilang isang katolikong bansa, nakakasanay nating mga Pilipino na simula ng anumang programa ng may basbas ng panalangin at gabay mula sa may kapal. Pero sa viral video na ito, mapapakinggan ng tila extended prayer na nilikha ng artificial intelligence. Ang prayer leader kasi napasobra sa binasang dasal. Ang viral moment na yan, silipin sa ulat na ito. Feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. Halos mawindang ang mga kalahok sa pulong na ito sa linyang ito na binasa ni Tuguegarao City Councilor Grace Arago sa 9th City Council Regular Session noong June 17. Ang linya kasing ito, bahagi pala ng isang dasal na generate gamit ang artificial intelligence. May we also pray. Feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits.
Sa unang bahagi ng video, tila damang-dama pa ang lalim ng dasal. May your divine light shine upon us, guiding us in our endeavors and filling our hearts with hope and inspiration. Nang biglang, Feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. This we ask in Jesus' name. hindi sinasadyang mabasa ni Arago ang footnote ng AI application na nag-generate ng dasal. Maski siya ay tila naguluhan din sa kanyang binabasa, kaya pasimple na lamang nitong tinapos ang dasal na para bang walang nangyari. Ang mga netizen tuloy, hindi napigilang maglabas ng kani-kanilang hirit sa social media. Banat ng netizen na si Ernest, tila humingi raw ng tulong ang konsehal sa ChatGPT, ang patron saint ng surprise recitation. Dismayado rin ng netizen at kapwa nito residente na si Nestor dahil maski simpleng dasal ay kinatamaran pa nito, bagay na malaking sampalaan niya sa pagkapolitiko ni Arago. Para naman sa mga netizen na ito, labis daw na nakakahiyang nangyari at halatang hindi galing sa puso ang naturang dasal. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng tugon si Arago kaugnay ng isyong kinasasangkutan nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, isang ordinaryong biyahe sa EDSA busway ang biglang nauwi sa marahas na eksena matapos pagtulungan, bugbugin at kuryentehin ng ilang pasahero ang isang person with disability sa loob ng bus. Ang insidente na nakuha sa viral video agad umani ng milyong-milyong views at galit mula sa publiko. Ang naging tugon ng otoridad, alamin sa report ni Millie Borja. Isang person with disability o PWD ang pinagtulungang bugbugin at kinuryente pa ng mga umunoy mga pasahero sa isang bus habang bumabiyahe sa EDSA busway. Sa viral na video na umabot ng 9 million views, makikitang walang habas ang panununtok at pagsipa ng ilang pasahero kay alias Macmac sa loob ng Precious Girls Transport. Gumamit pa ang ilan ng taser gun dahil umano sa pagiging agresibo ng biktima. Gayunman, sa isang press con, binigyang diin ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi makatarungan ang ginawang pananakit ng mga pasahero, driver at konduktor sa biktima. Based on the investigation pala ng LTFRB, yung konduktor mismo ang nag-taser, ang nagkuryente. So bago yun. So, bagong development yon. So hindi lang suspension, hindi lang ano yan, kaso yan, criminal yon. So, and hindi na natin kailangan yung biktima ang magkaso dyan. Ang gobyerno pwede na mismong mag-file, and I will direct now LTFRB to file a case through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor na allegedly siya mismo ang nag-taser o nagkuryente dun sa PWD. Aniya, responsibilidad ng driver at konduktor na siguraduhin ang kaligtasan ng mga pasahero sa buong biyahe. Dahil sa pagkabigong pigilan ang pangyayari, sinuspindi ng 3 buwan ang lisensya ng driver na si Mark Ivan at konduktor na kinilalang si Francis. Inutusan din ng kumpanyang Precious Girls Transport na pagpaliwanagin sa insidente dahil may pananagutan ito sa pangangalaga sa mga mananakay. Lahat, no, na pangalagaan ang safety ng mga pasahero. Kasama yan sa responsibilidad. Kaya ka binibigyan ng prangkisa, kaya ka binibigyan ng pagkakataon na kumita. Pangalagaan mo dapat yung safety naman ng mga pasahero mo. At dito sa nangyari dito, hindi ginawa yon ng Precious Grace Bus Company. Hinahunting na rin ang mga pasaherong nanakit kay Macmac upang mapatawan ng karampatang parusa. Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang sanhi ng gulo at ang dahilan kung bakit nauwi sa karahasan ang insidente. Nakipag-ugnayan na rin ang DOTR sa pamilya ng biktima at inaayos na ang pagkakaloob ng tulong dahil sa natamong sakit at trauma ng PWD. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story,
isang mag-ina sa Brazil ang nakaisip ng paraan upang hindi lamang maging basura ang mga naiiwang glass bottles ng mga turista sa kanilang lugar. Sa loob kasi ng 2 taon ay bumuo ito ng bahay na yari sa mga recycled bottles at iba pang basura na tinawag nilang Salt House Project. Ang From Trash to House mission ng mag-ina. Alamin sa report ni Dustin Bayog. May saysay ang bawat basura. Ito ang pinatunayan ng mag-ina sa Brazil na mula sa isang ideya ay nakapagtayo ito ng sambahay na yari sa mga basurang glass bottles at iba pang itinuturing na wala ng halaga. Nagsimula ito noong panahon ng pandemic na makita ng 55-year-old na si Edna Dantas ang mga tambak na basura sa dalampasigan malapit kung saan sila nakatira. Dito ay naisip niya na gumawa ng isang bahay na yari sa glass bottles at tinawag din na itong Salt House Project. Isang social environmental educator si Edna, kung saan mula pagkabata ay sanay na ito sa pag-recycle ng mga bagay na siyang ipinasa niya sa kanyang anak na si Maria Gabrieli. Ang mag-ina ay binuo ang bahay sa loob ng 2 taon gamit ang higit 8,000 bote, mga kahoy at iba pang basura. Nakabuo sila ng 7 kwarto kung saan ang dingding ay pinalibutan ng mga bote habang ang pinaka-partition ay gawa naman sa recycled pallets. Kaugnay nito nagdulot ang pag-question sa gobyerno ng Brazil kung paano nga ba dito tinutugunan ang kakulangan sa disenteng tirahan ng mga tao roon. Samantala para kina Edna, kung walang patutupad ang polisiya para sa pag-regulate ng mga bote o pagtapon nito kung saan ay mabuting humanap ng paraan upang magamit pa ito sa mas malaking bagay. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, sa mundo ng K-pop, the long wait is finally over para sa armies across the globe. Nitong weekend kasi tuluyan ng nakumpleto ang 7 miyembro ng global supergroup na BTS. Kasunod ng pagka-discharge ng rapper na si Suga sa kanyang mandatory military service. Ang puwetong Back Together, Bangtan Forever, tutukan sa showbiz report na ito. OT7 complete! After 18 months, tapos na rin sa kanyang military service ang K-pop superstar na si Suga o Min Yoongi. Siya na ang huling miyembro ng global supergroup BTS na naglingkod sa Korean Army bilang social service agent. Trending naman sa EXO dating Twitter ang Welcome Back Yoongi! We love you Yoongi at BTS is back! Sa Weverse, nagpaabot ng pasalamat ang rapper sa patience and love ng armies of fans across the globe. Magunita na sa final stop ng Hope on a Stage World Tour ni BTS J-Hope sa Goyang, South Korea na sila ng fans ang 7 Bangtan Boys. Batay sa reports sa March 2026, inaasahan ang much-awaited full group comeback ng BTS na binubuo ni na RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.